Hello po! Hello. Dito tayo si Lola Marie. Kumusta po lahat? Woo! Good vibes lang tayo, okay? And then, tayo ay maglilinis naman. Welcome po sa ating channel! Nandito na naman po si Lola Marie. Nandito na naman tayo sa ating lunggang bago. Ayun, tayo ay maglilinis ng ating charan! Yung ating air condition. Hindi pala atin, sa amo ko. Nilinisan lang natin. So, ayun. Magkita-kita tayo. Tingnan natin kung paano tayo maglilinis man. Maglilinis si Lola Marie. Pato ay mag-aakyatan. Di ba? So, welcome po. Okay, see you mga guys later. At tayo ay video natin ay maglilinis tayo muna ng ating air condition. Hindi pala sa amo ko. So, yun. Joke ko rin. Pero maglilinis talaga ako. Okay, sige. See you! Push! Ayan, mga kalulang Marie. Paano kaya ako nitututong dito? Ito ay naka-salamin. Akala ko siya ay matatanggal. Apoy, nakadikit pala siya. So, tinanggal ko yung mga bubutching na yun dito sa ibabaw. Kaya nilagay ko dun sa lapag para akala ko ay matatanggal ko ito. Ang tanong mga kalula Marie, anong gagawin ko dito? Tingin ninyo, di kaya ito mabasag mga kalula Marie? Mga kamarites, hindi kaya ito mabasag. Tutungtungan natin ito, diba? Sige nga, try natin. Diyos ko po, sana wag naman. Pero lalagyan natin natin ito ng tilang na medyo makapal. Sige nga, tingnan natin. Ito yung tuntungan sa pag-make up ng aking alaga. Ito try ko kung kaya. Nawa kaya. Diba? Yan, mga kalula Marie, akit tayo dun. Mga kamartes, ha? Akit tayo, akit. Yan. Ay. First time kong gagawin ito. Kasi nasa taas daw. Natatakot ako lang dito. My God. Sana hindi ako ganun kabigat. So, bagay 50 kilo lang naman ako. 50 kilos. Oh my God! Ayun. Nandito nga, yung sinasabi nilang anong tawag dito? Saan ka na? Ayun. Dalawa. Meron pa dito. Oh. Hindi mo alam. Yay! Woo! Natanggal ko mga kalula Marie. Tanggalan. Hindi siya ganong marumi. Pero kailangan daw tanggalin para malinis. Hindi siya marumi in fairness. Pero lilinisin natin siya. O diba? Natanggal ko rin. Yoo! Kuha tayo ng sabon, mga kalula Marie. Siyempre, madilim. Pasensya na. Hugasan natin yung ating Pasensya na, nakaharang yung ating kamay. Kumatay ng sabon para hugasan natin yung ating. Pasensya na, nakaharang yung kamay ko sa camera, ha? Ayun, maglilinis tayo ng tayo ng chinelas. Siyempre. So, yan. Ayan. Ayan, mga kalula Marie. Hugasan natin. Sabunan natin. Dito po siya sa banyo. Ayan, sabunan natin siya. Para naman mabango siya, mabango. Pero actually, hindi naman siya marumi. Ayan. Sabihin, hindi kaya naman, di ba? Mga kamarites. Mga kalula Marie, kaya yan, kaya.
Ganun talaga. Ang OFW kailangan lahat, lalo na sa pangakasambahay, kailangan lahat kinakaya. Basta alam mo naman na kaya mong buhatin. Pero pag hindi, syempre wag. Pero pag mga simple lang ng mga utos, tulad niyan, isasabihin hindi kaya. Kasi kapag mindset mo hindi kaya, pasensya na umiiko. Kapag mindset mo hindi kaya, ay talagang hindi kaya lahat. So kailangan, ang mindset mo is, kaya ko to. O, diba? So, ayan, malinis na siya. Kalula Mari, patutuyuin natin siya. Ayan. Ayan na, mga kamaritis. Kalula Mari, malinis na lalo siya. O, diba? Patutuyuin natin siya. Ayan. So, patuyuin muna natin siya, syempre. Ayan. So, mamaya-maya natin ilagay para hindi naman kasi pupunasan din natin yan, pero patutuyo ito, tatanggalin ko muna, patuluin ko lang. O, diba? Dyan muna siya. See you! Ayan, kumuha tayo ng basahan, mga kalula Mari. So, punasan natin yung ating bismillah. Naman sayang makabasag. Ayan. Punasan natin yung ating para at least, kung nilinis yung dapat patugtog. Hindi ko alam kung na-open ito. Na-open siya. Tulad yun doon sa malaking bahay. Dito kasi first time kong maglinis ng dito sa bahay ng aking mga mababait na alaga, yung mag-asawa. First time kong maglinis ng ganito. Doon sa okay lang sa talagang doon sa amin sa amo ko. At saka doon kasi, yung doon sa bahay na malaki dito, tinatanggal, inaangat ito. Ayun, ito, kaya first time kong gano'n, dito pala sa likod, hindi ko alam na may ganun pala sa likod. Ayun ko ba? Ito hindi ko. Ay, naaangat din pala siya. So, pwede rin siyang malinis. Sige nga, angat natin. Angat natin. Angat ka? Hindi kang umangat? Pwede daw. Hinay-hinay lang daw. Alam mo naman, first time ako magganito. Hindi yata. Natakot tuloy ako. Na nga lang, takot ako eh. Mamaya, masira ako pa. Huwag na. Hindi naman siya totally hindi naman marumi. O, tingnan niyo naman mga lods. Hindi mo siya marumi. Mga kalola Mari, nagsawa na rin kasi ako ng mga lods. Ayaw naman ninyo akong tanggay. Lods. Mga kalola Mari na lang. Kung sino lang yung masayang nanonood or hindi, di okay lang naman sa akin. So, yun. Hindi ko na maabot yun dun. Sa tuktok. Kaya pasensya na lang. Hindi ko maabot. Pero hindi siya marumi. Di ba? Pwede na yan siya. Yan. Linis-linis tayo. Ayan. Diba? Kumusta naman kayo? Ano naman ang mayroon kayo sa buhay? Mga kalula Mari, kusutan ko na ito saglit. Hindi naman siya marumi. Kusutan natin. Diba? Dali lang. Ayan, bumalik na ako. Welcome back. Kusutan ko na. Pupunasan na lang natin yung mga pinaglalagyan ng ating ng kanilang mga shoes. Bakit ba atin? Hindi naman akin. Diba? Yung shoes ng aking mga mababait na alaga at amo. Diba? Dalawa ng pangalan nila. Mababait kong mga alaga at mga amo. So, punasan na lang natin. Total, wala namang ganong gawain dito eh. Diba? So, ganun lang. Para at least, may nagagawa tayo sa araw-araw. Hindi tayo nakatungangan. Alam niyo, sa totoo lang, kanina pa dapat ako nag-umpisa na trabaho dahil sa kakapag-upload ko sa reel. Yun na yun, sa reality, doon sa reality. Sabi nga, ayun, nanood muna ako. And then, hanggang inabot na ako ng 9 o'clock. Sabi ko, patay, alas 9 na pala. Hindi pa rin ako nakakapag-umpisa. Ako forward, kaya sabi ko, hindi, kailangan ko ng kumilos. Hindi pa pwedeng ganire. Alam nyo naman kasi pagka may edad na, kailangan talaga as in kumikilos-kilos na. Diba mga kalula Mari?
mga kamarites. Kailangan kasi pag may edad na, hindi pwedeng tutulog-tulog. Kailangan kilos-kilos, unat-unat para yung ating mga dugo ay mag-circulating na. Di ba? Oh, nag-sermon na po ako. Di ba? So, ayan. Punas-punas muna tayo. Maingay ako. Sabi niya. Kasi wala naman akong kasama dito. So, okay lang mag-ingay. Hindi naman ako nakaka-disturbo sa ibang mga kapitbahay. Dahil na ang aming pinto ay sarado naman. At hindi naman ako nasigaw dito. So, what is the problem? Wala naman. Sabi ko lang. Ako lang yun. Sinsya na kayo. At si Kamarites ay medyo medyo alam niya, yung taong boring, naboboard sa life sometimes. Hindi naman maiwasan sa ating mga tao yan na maburyong kaminsan-minsan. Pero syempre, wag naman lagi-lagi dahil magagalit naman yung ating nilalang. Yung gumawa sa atin. Yung lumalang, hindi yung nilalang, yung lumalang sa ating lahat. Alam nyo na yun. So, kung maintindihan nyo yung lumalang, salamat. Kung hindi, okay, no problem. Basta yun na yun. So, ayan, linis-linis lang tayo ng mga sapatusan. Alam niyo, kaya ako nandito, di ba? Ayan, mga sapatusan ng aking mga mababait na alaga. So, dito tayo. Punas. Alam niyo, mga kamalula mari. Ay, hindi ko na malaman kung saan ako. Ayan, magkikwento na naman po ako sa inyo. Ito lang namang nanonood, okay lang. Bakit gano'n? Kapag gusto kasi nila is yung mga ina-upload kasi dito sa social media is talagang ewan ko ba, hindi kasi ako yung taong mahilig sa mga, at hindi ko rin kaya na dahil sa tawag dito is may edad na ako, kaya siguro ganun. So ayun, hindi ako totally parang gano'n na okay lang ako maggagawa ng kung ano-ano. Kasi na rin ako. So, yun. Kwento-kwento na lang tayo. Yung aking nakaraang ko pa, kailan pa yun? Buwan na yata yun. Yung aking mga in-upload na, yung about dun sa bagahe ko, nakarating din 1 week lang, within 1 week. Salamat dun sa company na inanuhan namin. Shoutout dun. Nakakatuwa lang kasi yung sabi nila is 3 weeks pero 1 week lang dumating na. So okay lang. Nag-try din lang din naman ako kung talagang legit sila. Kasi wala naman talaga, puro lang naman mga damit-damit. So yun. Pero inabot ng mahal mga kalula mari. Biro mo 46 sabihin na natin kilos. Inabot ng 455 ata real. So, bero niyan. Napaka-taas din. Pero sa totoo lang, napika din ako. Kasi, may nangyaring hindi, nung nalaman na nung aking mabait na Reyna, na ang kanyang anak ang nagbayad, nagsalita siya sa akin ng medyo masakit sa kalooban. Pero sabi ko, okay lang. Sabi ko ganyan, tiniis ko lang kasi sabi ko. Pero sabi kasi niya, nung time na yun bakit daw ganun kalaki? Sabi pang, masakit lang doon yung sinabihan niya ako na nagbigay na ako ng mga gamit sa'yo, mga damit ko na ngayon. Tapos si anak pa daw niya ang magbayad. Hindi ko naman purpose yun. Yung anak niya ang magbayad. Ang ko lang doon, yung maalalayan lang ako doon sa tao na pumapasok sa loob ng bahay na nandoon siya. Kailan kasi sila, ang mga mababait kong ama is tulog. So, yung anak ang tinawag ko para at least alam na may taong pumasok sa loob ng bahay. Siyempre, respeto, di ba? Ang kaso siya nag-offer na yung anak na na ikaw, siya na daw yung siya na daw bahala. Pasensya na, nag-i-slide yung cellphone ko. Ayun. So, sabi ko, okay lang sana kasi nung binalikan ko yung aking napunasan. Yung binalikan, kasi sinabi sa akin sa nung kababayan na kumuha na nung ko, bagahe. Mayroon kasi ako nakalista na
yung number ng aking permit ano ko dito sa pagtatrabaho ko nga. Yun na yun, basta yun na yun. Di, sabi niya, di pwede kailangan talaga yung card para sigurado na talagang ako'y legit yun. So, inakit ko ngayon yung aking yung aking card, inakit ko siya. Pinakita ko. Di pagbalik ko, ang bala ko nun, magdadala ako ng pambayad. Kasi talagang hindi ko naman inaasahan na yung aking binata ang magbabayad. Alaga ko. Eh, nagpresenta nga rin aking na, sug na wag na ako na sabi niya ganyan. Sinabi din doon sa kababayan na kumukuha ng bagahe na ako ang magbabayad. Sabi niya, sama ka sa akin. Kasi magwi-withdraw nga sila. Yun nga ang ginawa. Sumama nga doon, nagmaneho yung aking alaga. Nauna siya, sumunod itong company sa kababayan. Ayun na nga, basta yun na yun. Sa madalit salita, nabayaran ng aking alaga. Diyos me, yung pagkagising ng aking mahal na rin ay yun na nga ang sinabi na ba't daw ganun kamahal, ganyan, ganun. So ako, wala naman akong magawa dahil yun, mga bigay niya yun eh. Kaya kung ako lang, hindi ko na hindi naman ako namili, wala naman akong mga pinamili. Kasi wala rin naman akong perang gano'n na sabi ko, uwi ko na lang kaysa sa mga gamit-gamit. Diyos ko po, magbabayad pa ako, doble-doble, di ba? Di siya naman ako presenta nun. So ayun, tapos narinig ko pa na, sabi pa niya na, ang laki naman ng ng binayaran at tinanong pa ko, sino nagbayad sa sa bagay mo? Di sinabi ko na yung anak niya, yung binata. At bakit? Sabi niya ganyan. Ganun kalaki pa naman yun. Napahiya ako, sabi kong ganyan. Wala sabi kong ganun. Di na ako kasi parang hindi na lang yung binata, hindi na ako nagsalita. Siya nagsalita na, dapat bayaran mo yun pagka nagsildo kay kaltas mo sa salary mo. Sabi nga. At sabi ko, wala namang problema. Kasi ang bala ko talaga, magdala ko ng 500. Kasi alam ko nasa 400 nga plus ang bayaran. So magdadala ko sana ng 500 pagbaba ko, pag isasabay ko na doon sana. Kaso nagsabi nga itong aking binata na wag na ako bahala. So din ako nagbitbit. Kasi inulit-ulit ko talaga sa kanya. Ang iniisip ko naman yun, galing doon sa nanay niya or galing sa tatay niya. Yung pala galing mismo sa bulsa niya. Naawa din ako kasi wala pa naman trabaho, nag-aaral pa yung bata. So yun, siya nag-offer Siyempre nasaktan din ako, sa Ginoon. Yung pala yung mga bata, siyempre nasa sala sila nung time na yun, nag-uusap-usap sila. Napahibara bang, di ko alam kung naawa sa akin or dahil sa pagsabihan ako ng nanay na pagdating ng sweldo kaltas ikaw, tanggalin mo, ibalik mo sa kanya yung pera. Di sabi ko, no problem, sabi ko naman. Di bumalik ako sa kwarto kasi tumulong ako mag-less dun sa kasama ko. Ito na nung mga ilang minutes na siguro umabot na ng mga 10 minutes, 15 minutes. Tinawag ako ng kuya. Sabi ganun, Marjane, halika. Sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Tinanong niya ako, ilang taon ka na ba dito? Sabi ko, magda-13 na. Sabi ko, bilangin niyo mula nung 2011 hanggang ngayon 2023. Sabi ko, magda-13 na rin ako. Sabi ko ganyan. Tapos umiyak yung binata ko. Sabi niya, huwag mong isipin yun, sabi niya yun, regalo ko sa iyo yan. Kahit maliit man lang, sabi niya, sana matanggap mo, sabi niya sa akin. Yun lang, may bibigay ko sa iyo na regalo sa pagsiservisyo mo sa akin. Sabi niya, sa akin pa, sabi niya, sabi din ng binata, oo, sabi niya, pagpasensyahan mo na. Tapos huwag mong isipin yun, sabi bang naman ganon. Siyempre nag-iyak, sabi ko, okay lang, siyempre, sabi ko, okay lang, naiyak din ako kasi sabi ko, buti pa rin aking mga alaga, naintindihan niyo yung kalagayan ko. Ang sagot naman nitong nanay, para lang daw, ganyan, dami niyang pasakali. So, hindi ko na lang siya inintindi. Tapos ganyan first time yun, binata kong umiyak. Talaga, buong buhay nakasama ko siya, hindi yun umiiyak. Tapos nagpasalamat siya sa akin, niyakap ko yung binata ko. Kasi sabi ko, sorry din, sabi ko, pero maraming salamat. Kaya lang wala ka pa kasing trabaho. Ang akala ko kasi, yung ibabayad mo is inutos ni nanay niya at saka ng tatay niya, nakuhanin doon, i-withdrawin niya. Yung pala kanya, yun ipon niya. Binawasan niya. So, naawa din ako. Wala ka pa naman trabaho. Hanggang sa sobra-sobra ako nagpasalamat sa kanya. Winatsa po siya, minessage ko. Pero sagot niya lang sa akin is na, deserve mo yan.
Sana mayroon pang maraming pang deserve na darating para sa'yo. Gumanon siya. So doon ako na, sabi ko, buti pa itong aking mga alaga, aking binatay, may puso. Di ko naman sinasabi walang puso yung... Kasi naman ang bigat ng salita ng kanilang Diyos ko, mahal na rin So doon ako na Pero okay naman na. Sabi ko, okay lang. Wala na akong magagawa. Sabi ko ganun. Kung ganun talagang kanyang sa akin. Hindi na ako nag-isip. Nanayaan ko na lang din. Kaya lang ang akin lang doon dapat ang hinihintay ko lang sa kanya, syempre, di man ako nanghahangad ng mga regalo kung tutuusin. Yung mapasalamat man lang sa tagal ko sa kanila, yung parang ma-appreciate man lang yung tagal ko sa kanila na kahit naman hindi ako perfect na katulong, kadama, kahit paano, hindi naman ako nagbigay ng sobrang tigas ng sakit ng ulo sa kanila. Pero hindi ko na iniisip yun. Sabi ko, okay lang. Ang akin lang doon, nasaktan din kasi yung mga bata sa sinabi niya about para sa akin. So yun, mga guys, pero wala na yun, okay na yun. Tapos na yun, kumbaga. Ito nga, sabi ko nga, hindi pa ako nakaka-uwi. Aywan ko kung kailan, pero malalaman nyo na lang. Ay, talagang sagad na yung oras ko sa sistema bago ako makabiyahe talaga. Sagad. Pero matagal, ilang buwan na rin di ba? Usapan namin yun pagkatapos ng Ramadan. Until na wala pa rin. So, ewan ko. Bahala na gang ito. Malalaman nyo na lang kung matutuloy or hindi. Ganun na lang. Ay, usapan na nag-fix na. Sana kawaan ako ng Panginoon Diyos ulit. Tigdagan pa niya yung awa niya sa akin na hipuin yung mga ng aking mga amo na pauwiin naman nila ako pasaglit. Kasi sabi ko 8 years din ako straight na hindi umuwi. Nawa maintindihan nila. Kumbaga sa kasi gusto ko rin naman na mag-estimula kasi nang hinayang din ako sa 2 buwan na kasi sanay ako na may kita kahit papaano. So, yun. Baka siguro, babalik pa ako. Yun, 1 year na lang talaga. Kaya lang naman ako umuwi kasi sayang din naman. Di naman ako nabibigyan ng mga after 2 years na yung ibinibigay sa pamasahe, di ba? Hindi naman naibibigay nila sa akin. So, di ko nga alam kung may makukuha ako sa kanila. May bibigay sila sa akin intensive. Ano man tawag doon yung pag ilang taon ka na sa kanila. Pero pag for good pa daw yun, ayaw ko. So, hindi ko na rin bahala na lang sige kumalampag sa nila, damdamin nila. Pero, hayaan ko na lang ang may kapalang gumawa sa kanila. Kumakalampagin, maawa sila. Or kasi parang pakiramdam ko, parang sabi, ayun ko lang kung tama, kung totoo sila. So, sabi ng mahal kong Reyna na medyo mahirap ang tinatanggap ng kanyang asawa, yung aking amo. So hindi ko alam ang istorya, bahala sila. Basta ako, kung lang hinihingi ko lang sa may kapal na nawa, kahit man lang konti or mabigyan man lang ako para sa karapatan ko naman yun, di ba? So yun, nawa, yun lang. Kung magbigay, salamat ng marami sa may kapal kasi siya talagang yan. Pero kung wala naman, okay lang din. Kahit medyo may kasi sana kayo sa ngipin ko kahit medyo may sakit sa kalooban, pero tatanggapin ko. Dahil kung yun talagang nakalaan na hindi para sa akin, di ako mag-aanmal. Alam ko meron para sa akin talaga na masigit pa doon. So ganun na lang. Sa nawa, mga guys, magtatrabaho na rin ako, tuloy ko na to. At mamaya lalagay ko na yun sa aircon. So yun, kapag malapit na akong makatuloy man akong umuwi, nawa, ibigay ng Panginoon Diyos, basbasan niya ang aking mga plano. Ay, malalaman nyo na lang. So yun, salamat sa Diyos at salamat sa inyo, nandyan pa rin kayo. Yung mga ilan nga nagsusuporta sa akin, nanonood kahit hindi man ako nila-like yung aking mga video. Siyempre, wala namang kagandahan yung aking mga content, pero okay lang. At least may nagbo-views. Yun na lang yung akin. So, maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat ako ng buong puso talaga na mayroon naman tumatangkilik, kahit mga ilan-ilan, mayroon naman. Hindi naman na zero yung aking
channel. Kahit paano mayroon nagbo-views, may kahit views man lang nakakadagdag, wala man nagko-comment, wala man nagla-like, wala man nag-share dahil hindi naman ako Kasi alam kong maraming creator, mga contentor na naggagawa ng magagandang mga content. Ako simple lang, ganito lang ako. Hayaan ko na lang sila kung para sa kanila 'yun. Ako basta masaya lang ako sa ginagawa kong ganito. Okay lang, 'di ba? So 'yun, hanggang dito na lang. At itutuloy ko yung aking mga gawain. Kasi, at pasensya na naman ito kayo sa ngipin ko at talagang bungal to ha. Kaya nga isa pa yan na uwi ako dahil dito. Pero kung tutusin, dito pa lang pwede makapagawa kasi libreng dental. Mayroon sa kontrata nakalagay libreng dental, libre may insurance, pero wala ako. Mula ng 2015 siguro. Kasi 2015, 16, 17 na lang kamo, 17. Kasi 2 years contract yung 15, 16. Basta mga ganun, 2018 na lang kamo. 2018 until now, wala akong kontrata. So, yun. Kasi hindi na renew yung kontrata ko eh. Kaya kailangan ko talaga magpa-renew, kailangan kong pa-renew lahat talaga kasi kailangan ko yun, lalo na sa UWA, na kailangan ko yung ma-active yung aking UWA membership. So, yun. Ganun na lang mga guys, mga kalula Marie. Napaupo ako saglit, pero tatapusin ko na ito pagkatapos ito. Ito lang, hindi na akong bibidyo ng iba. Ito lang, naikwento ko lang yung sitwasyon. Okay lang naman ako. Salamat sa Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga nagbo-views. Maraming salamat sa mga 4-5 na nagla-likes. So, kahit walang nagko-comment, walang siya, okay lang. Maraming salamat po yung siguro views lang na napadaan yung at na-open saglit. Di pinanood ng diretso. So, okay lang. Maraming salamat din sa inyo. So, hanggang dito na lang. At see you na lang kahit na hindi sana may magko-comment man lang, nawa may magla-like, magso-subscribe. Sana may mag-subscribe pa rin naman kahit siyempre dagdag din yung sa channel ko, di ba? So please naman paki-subscribe naman. Subscribe, hindi naman wala namang kawalan sa inyo yun kapag nag-subscribe kayo kahit hindi naman visit kayo sa aking pinagsasabi. Subscribe nyo lang. Tulong nyo na lang din sa akin yun. Okay? Marami pong salamat. Kahit hindi nyo naman ako nilalike. Maraming salamat. Bahala na si God sa inyong magbalik. Kasi sabi ko naman kapag ako'y nakaano na dito sa aking social media hindi rin di kayo magsisisi sa akin dahil talagang mayroon akong mga plano pa. Basta ganun lang. Kaya lang wala pa talaga sa kasalukuyan dahil hindi ganun kalaki ang kinikita ko dito sa abroad. So, pasensya na rin sa mayroong mga nag-PPM din sa akin na humihingi ng tulong. Pasensyahan nyo na lang ako kasi hindi talaga ako agad-agad. At unang-una, kahit man lang sana magkano kaso wala akong mapag-anuhan dyan sa Pilipinas ng maanuhan na magpapadala or magbibigay sa inyo ng kunting tulong dahil ayoko rin na gusto ko tulong na kung nandyan ako sa Pilipinas ako na lang maggagawa kasi ayoko mag-utos sa mga anak ko dahil baka isipin ng mga anak ko mabuti pa yung iba, may mga ganun yung iba nabibigyan bakit kami wala, yung ganun, so parang ayoko na lang. Pero sa ibang pamamaraan baka sakali may awang Panginoon Diyos talaga kung ipagkakaloob niya mismo pagka ako'y kumita na kasi dito sa aking mga ginagawa ay talagang babawi naman ako sa inyo. So maraming salamat sa inyo sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga nagbo-views kahit na 1 minute lang or 1 seconds lang. Maraming pong salamat. Na-appreciate ko po yun ng malalim sa aking kaibuturan ng aking puso. Marami pong salamat sa inyo ha. At yun, nawa ay mantig ko ang inyong mga damdamin ay malike at masubscribe ninyo ako. Kahit comment na heart lang, okay na ako doon. So, salamat po ng marami. Ingat-ingat po kayong lahat dyan, mga kalula Marie, mga kamarites, mga kalu-FWs. Salamat po ng marami sa inyo at ingat-ingat po tayong lahat. Okay? Bye-bye and see you sa susunod nating video. Ibabalik ko na ito. Tuyo na siguro yun. So, yun na. Maraming salamat at ingat-ingat po kayong lahat. God bless po at babush!